Purihin po ang Panginoon at isang pinagpalang araw sa lahat po ng ating mga ka-live viewers. So sa lahat ng ating mga ka-GMB, good morning, beautiful. At welcome po sa ating GMB FB live streaming every Tuesday 8 o'clock hanggang 8:30 ng umaga. Ang ating pong battle cry, with God, life is beautiful. Sa Diyos gaganda ang ating buhay. Sabi nga na aklat ng 1, Jesus came to give us life and to have it more abundantly. Naparito po ang Panginoon upang tayong lahat ay bigyan ng buhay na masagana, kaaya-aya, pinagpala upang maging daluyan ng ating pagpapala. So sa lahat po ng mga live viewers natin na ngayong umaga po'y sumusuporta ng ating live, batiin po muna natin na shout out po kay Ate Annie de Guzman, Ate Lourdes David, shout out po kina Ate Maya Andaya, kina Ate Rosel Balakit at kay Kuya Remus Balakit. Shout out din po kina Ate Rachel mula sa Team Gate Simontalman, kay Kuya Stephen. So ngayong umagang ito ay itutuloy po natin yung ating paksang tinalakay last week. Sapagkat nagkaroon po ng Holy Week, hindi po tayo nagkaroon ng GMB FB Live last week bilang paggunita sa tinatawag po nating Semana Santa. So ituloy po natin ngayon yung ating topic na napapanahon dahil ngayong May 12 ay magkakaroon po tayo ng midterm election. At napakahalaga at napaka-importante na tungkulin po namin bilang mga pastor na bigyang gabay at patnubay, ituro po natin yung tamang pamantayan ng mga taong dapat nating pipiliin at iboboto ngayong eleksyon. Lagi nating napapakinggan sa social media, sa mga telebisyon, na ang boto po natin ay napaka-importante. Ito na lang po yung ating meron upang magkaroon tayo ng bahagi sa pagbabago ng ating bansa. Napaka-importante at napakasagrado ng ating pagboto. Kaya ang aking hamon sa inyo, sa lahat po ng mga boboto, be wise. Maging bibutante po tayo na piliin yung mga lalaki at babae ayon sa kalooban ng Diyos at wag po tayo maging bubotante na ating ibinibenta, na ating pinababayaran at hindi natin pinapahalagahan ang ating pagboto. So sa lahat ng ating mga live viewers, sa lahat ng ating mga ka-prayer partners, sa lahat ng mga star senders, sa lahat ng ating mga kapamilya at kababayan, once again, good morning, beautiful. Note takers are world changers. Isulat po natin ang lahat ng ating mapapakinggan at mapapag-aralan ngayon. So ang ating topic ngayon ay pinamagatan ko pong Building a Nation that Honors God. Paano ba natin talaga maitatayo at maititindig ang isang bansa na nakapagbibigay ng kaluguran sa ating Diyos? Ang sabi po ng Proverbs chapter 14, righteousness exalt a nation, but sin is a reproach to any person. Malinaw na itinuturo po ng salita ng Diyos na ang katwiran ay mag-aangat sa isang bansa, subalit ang kasalanan ay magpapabagsak sa isang bansa. So ngayong umagang ito, ituloy po natin yung part 2 ng tinatawag po nating principled leadership. Ang unang katangian ng isang bansang itinatayo na nagbibigay ng kaluguran sa kailangan, ang mga leader ay mayroong prinsipyo. Tinalakay natin ng previous GMB natin yung unang katangiang dalawa ng isang leader na may prinsipyo. Let's support and vote
a leader with principle. Ano yung unang katangian ng isang leader na may prinsipyo? Number one, he is a leader of conviction. Isulat niyo po sa inyong comment section. Ang unang-unang katangian na hahanapin po natin, na susuportahan po natin ngayong midterm election is a man or a woman with conviction. Nang ibig sabihin lamang yan, ito yung tipo ng kandidato. Ito yung tipo ng isang politiko na tumitindig sa katwiran. O ito yung leader na may tama. Hindi isang leader na malakas ang tama. So pumili tayo ng mga politiko ngayon na tumatakbo sa midterm election, yung mga tumitindig sa tama. Again, isang leader na may prinsipyo na tumitindig sa tama, hindi malakas ang tama. Number two, he is a leader with courage. Hindi lang pala yung may tama ang hahanapin natin. Pangalawa, may tapang. Isang tapang na ipaglalaban ang katwiran, isang tapang na ipaglalaban ang tama, isang tapang na ipaglalaban kung ano yung nakalulugod sa Diyos. At matapang ding lalabanan ang korupsyon, ang kalikuan, ang kriminalidad, maging po ang lakat ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos at nakakasira sa ating bansa. Isang leader na hindi nakikipag-compromise. Isang leader na hindi kayang bayaran, suhulan, takutin o gipitin, kundi isang leader na matapang. So ngayong umagang ito, ituloy na po natin ang ikatlong katangian ng tinatawag po nating principled leadership. He is not only a man of conviction, he is not only a man of courage. Pangatlo, pakisulat po ninyo, he is a man of compassion. A leader who lived with love, not just by logic. Isang pinuno, isang politiko na pamumunuan ng ating bansa, hindi lang sa pamamagitan ng kanyang logic o kaalaman o katalinuhan, kundi pamumunuan niya sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal sa ating bansa. Ang sabi ng Matthew 9:36, when he saw the crowd, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without shepherd. Ito po yung pangatlong katangian na dapat nating hanapin at suportahan ngayong midterm election. Isang lalaki, isang babae, isang politiko na mayroong pagmamahal sa Diyos, mayroong pagmamahal sa bayan, at mayroong pagmamahal sa taong bayan. May puso, hindi lamang may power. Alam niyo po, nakakatakot ang isang kandidato na ating mailuluklok sa kapangyarihan na puro lamang kapangyarihan ang kanyang kakapitan na walang puso. Kaya maging maingat po tayo. Ang ikatlong katangian ng isang prinsipyo, isang leader na may prinsipyo na magtatayo ng bansang nakapagbibigay kaluguran sa Diyos is a man or a woman or a leader with compassion. Pusong marunong magmahal, pusong marunong magmalasakit, pusong marunong umunawa sa bayan at sa ating kapwa kababayan. Take note. True leaders don't just command, they care. Tingnan nga po natin yung mga pinuno at mga politikong iboboto natin. Sila pa yung mga tipo ng pinuno or politiko na meron ba talagang pagmamahal sa bayan? Meron ba talagang pagmamahal sa ating bansa? Meron ba talagang pagmamahal sa ating mga kapwa Pilipino? Dahil marami tayong nakita at nasaksihan at napanood
na marami pong nakaluklok sa ating pamahalaan, walang puso. Puro kapangyarihan lamang. Walang pagmamahal sa bayan, walang pagmamahal sa kapwa Pilipino, kundi puro kapangyarihan ang ginagamit upang gipitin, upang sikilin, at upang pahirapan ng ating bansa. So true leadership don't just command. They care. Kaya kapatid, kaibigan, ikaw na nanonood ngayon, lalo na ikaw kababayan. Kung tayo man ay mga OFW, napakahalaga at napaka-importante ng ating boto. Huwag tayong papayag na hindi tayo boboto. Pumili tayo ng isang kandidatong mayroong compassion. May puso, hindi lang kapangyarihan. Compassionate leadership means serving, not self-serving. Ang may compassionate leadership ay hindi naglilingkod para sa kanyang sarili. Siya'y naglilingkod para sa bayan. Siya'y naglilingkod sa ating kapwa Pilipino. Kaya yung ating pong pinupusuan ngayon, sabay talagang handang maglingkod sa ating bayan, sa ating kapwa Pilipino, o siya'y naglilingkod lang para sa kanyang sarili, para sa kanyang pamilya, o para lamang sa kanyang partido. Jesus didn't ignore the crowd. Nang makita ni Jesus yung crowd, sabi ng Bible, He was moved with compassion. Anong ibig sabihin? Jesus felt the pain, the suffering, their helplessness, their harassment, like a sheep without shepherd. Kaya ang nagtulak kay Kristo para bumaba at puntahan ang mga tupa, yung kanilang kalalagayan. Napapanood po natin ang ating mga politiko na tumatakbo ngayon. Sila ba'y bulag sa kalalagayan ng ating bansa? Sa kabila na tayo lugmok sa kahirapan, ang tataas ng bilihin, ang taas ng kuryente, ng mga pagkain, ng mga pamasahe, ng internet, ng tubig, lahat, nakikita ba nila talaga ang paghihirap ng mga Pilipino? Nakikita ba talaga nila yung problema nating mga Pilipino? O hanggang ngayon, ipinagmamalaki nilang walang problema ang mga Pilipino, maayos ang peace and order, kahit kaliwat kanan ang patayan, kaliwat kanan ang rambulan, kaliwat kanan ang mga siraan. Alam niyo, pag manonood ako ng social media, usong-uso na naman yung rambulan ngayon. Road rage, kahit nasa beach raid, kahit nasa mga restaurant raids, lahat po nagkakagalo ang mga Pilipino, rambulan sa daan, paliguan sa mga kahit saang lugar. At yung mga politikong may kapangyarihang walang puso, hindi nila nakikita yun. Hanggang ngayon, napakataas ng bilihin. Felt the pain. Tingnan po natin, ito bang mga tumatakbong mga politikin, ito'y nararamdaman talaga ang hirap, ang dusa, at problema ng mga Pilipino ngayon na gusto nilang bigyan ng kalutasan. Paalala, huwag tayong magpapadala sa mga propaganda ng mga politiko na kung nagkukunwaring mahihirap, na yung kanilang mga propaganda, yung kanilang mga promotional program, parang pinapakita nilang sila'y mahihirap, pero halata naman na hindi talaga sanay sa buhay na mahirap. Huwag ho tayong padaya. Hindi lang isang leader na puro logic. Yes, marami tayong matatalinong mga leader. Hindi lang logic. They lead with love. They lead with care. They serve the people for the glory of God. Kaya again, paalala po natin sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood ngayon, lalo digit sa ating mga kababayang Pilipino, huwag tayong papayag na hindi tayo boboto, at huwag tayong papayag na
bibilhin, babayaran ng ating boto. At huwag tayong magpapasindak at magpapatakot. If we want to build a nation that honors God, humanap tayo ng leader na may prinsipyo. Anong ibig sabihin ng leader na may prinsipyo? He is a man or a woman with compassion. Take note, hindi sapat ang isang pinuno na may kapangyarihan, na matalino, na magaling mag-utos lamang. Ang kailangan nating leader ngayon ay isang leader na hindi lang nag-uutos, nagmamahal, nagmamalasakit, at kumakalinga sa ating bayan. Tandaan natin, ang ating mga politiko, sila po ay hindi natin mga boss. Sila po yung mga lingkod bayan po natin. Pag sinabi natin compassion, tandaan po natin, people don't care how much we know until they know how much they care. Walang masama sa pagiging matalino, magaling, mahusay, madami tayong tumatakbong mga abogado, talagang matatalino. Pero hindi sapat ang talino, hindi sapat ang kapangyarihan kung walang puso. Number 4, the last and final. Ang ikaapat na katangian ng isang principled leadership in building a nation that glorifies and honors God ay yung tinatawag po nating a leader of character. Pakisulat nyo nga po sa inyong comment section, character. Ano po yung ibig sabihin ng character? Ano po ibig sabihin ng character? He is a man of integrity before authority. Pakisulat niyo po sa inyong comment section. Pag sinabi nating a leader of character, he is a man of integrity before authority. Na bago siya maging isang politiko, bago siya naluklok sa kapangyarihan, bago siya naluklok sa kanyang posisyon, ay makikita na natin kagad sa kanya yung kanyang katapatan. Isang pinunong matapat. Matapat sa Diyos, matapat sa bayan, at matapat sa kanyang kapwa mamamayan. Who you are when no one is watching. Tingnan natin itong politikong ito. Nung hindi pa siya kumakandidato bilang isang normal na Pilipino, tingnan natin ang kanyang buhay. Is he or she a man or a woman of character? Integrity before authority? Leader na tunay, tapat, totoo sa Diyos, sa tao, at sa bayan? Kamustahin po natin ang mga dating niyang ipinangako. Marami tayo mga politikong tumatakbo ngayon na dati nang nakaposisyon. A leader of character, checklist number 1. Nung siya po ay nanunungkulan bilang politiko, nung siya po ay nasa kapangyarihan, nung siya'y politiko, yung lakat ng kanyang binitawang magaganda't matatamis na pangako sa loob ng 6 na taon na kanyang pagkakaupo at pagkakaluklok, kamusta? Natupad niya ba lahat ng kanyang mga binitawang pangako? Natupad ba niya ang lahat ng kanyang mga sinalita nung siya'y nangangampanya pa lamang? Natapos ng ilang termino, wala naman siyang nagawa. Kaya ang ikaapat at panghuling katangian na dapat nating tingnan, is he or she a man or a woman of character? Kamusta na mga pangako niya? Kung kanyang naganap, thank you Lord, tama yun. Because he is a man of character. Sa kanyang mga binitawan, may natupad ba? Ilan ba natupad o wala talaga siyang tinupad?
na sinasabi niyang iaahon niya sa kahirapan ng mga Pilipino, pero lalong bumaon sa kahirapan. Napabababain niya ang lahat ng mga bilihin, lalong nagtaasan. Pwedeng siya'y matalino, pero kung walang word of honor, walang kwenta ang lakat ng kanyang talino. Narito na naman ang ating mga politiko, mga ngako na naman yan. Huwag tayong makakalimot. Baka yung ipinapangako niyang yan din yung pinangako niya 6 years ago, 12 years ago, or even 18 years ago. Meron ba talagang nangyaring pagbabago sa buhay natin nung siya'y nakaupo? Ang man of character, hindi yan galit, hindi yan pikon, hindi yan takot kapag tinatanong ng bayan. Hindi yan pilosopo. Nakakakita tayo sa social media. Yung mga tumatakbong mga politiko, tinatanong lamang, anong sagot kagad? Sinong nagtatanong? Asa na nagtatanong? Wala naman nagtatanong. Simpleng tanong lamang ay hindi mo kayang sagutin. Paano kang magiging isang lingkod bayan? Ang isang tunay na lingkod bayan na mayroong karakter, hindi takot, hindi galit, hindi pikon, hindi pilosopo kapag tinatanong ng taong bayan sa mga issue ng bayan. Hindi puro pangako na laging napapako. Hindi pasaway. Hindi pabibi. Hindi makasarili. Kundi makadiyos, makatao, makabayan, at ang layunin lamang niya ay mapaglingkuran ang ating bansang minamahal. Leadership with godly character are consistent, humble, and honest. Hindi mandaraya. Binibigyan natin ng mga milyong-milyong mga pondo yan. Pero hanggang ngayon, binabaha tayo. Hanggang ngayon, sira-sara mga kalsada natin. Hanggang ngayon, madidilim ang mga lugar natin. Nagkalat ang mga adik. Saan nila ginagamit ang pondo? Kaya maging matalino tayo. Wala tayong nakikitang proyekto na ginagawa ang ating mga politiko. Pero sa loob ng 6 na taon, ang gaganda ng sasakyan nila, ang gaganda ng mga damit nila, ang gaganda ng mga bag at mga relo nila, ang gaganda ng lahat ng kasangkapan nila, labas-pasok sa iba't ibang bansa. Nasaan ang katapatan? Ang tunay na leader, hindi lamang magaling sa harap ng kamera. Alam niyo yung mga plastic na leader na yan, mga tinatawag nating politiko. Sa kamera lang magaling lahat yung mga yan. Sa kamera lang gumagalaw at mabait ang magagaling ang mga yan. Pero, wala talagang nagagawa. Magaling rin. Hindi magaling magpakatotoo. Dapat ang tunay na leader with character, hindi lang sa camera magaling. Magaling ding magpakatotoo kahit walang audience. Ano ang pagkakaiba ng reputation sa character? Ito bang politikong ito is a man of reputation or a man of character? Pakisulat niyo po. Pag sinabi nating reputation, it is what people thinks of you. Pag pinag-usapan ng salitang reputation, ito yung iniisip ng tao kung sino ka. What people thinks of you, reputation yun. Pero pag sinabi natin character, what God knows about you. Ang character, ito yung tunay mong pagkatao sa harap ng Diyos. So ang challenge po sa ating lahat ngayon,
pumili at bumoto, hindi lamang ng man of reputation na nagpapakitang tao lang na mabait, na matulungin, makatao, pero puro pang camera lang siya. Dapat ang man of character, may nakakakita o wala, ay tunay na naglilingkod. So in closing sa aking pagwawakas, if we want to build our nation that honors God, choose and support and vote a principled leadership. Suportahan po natin at iboto natin ang mga pinunong may prinsipyo. Pag sinabi natin may prinsipyo, he is a man of conviction. They stand for what is right, kahit matindi pressure. Kita natin ang nangyayari ngayon, di ba? Antitindi ng pressure. Pero ang man of conviction, kahit nag-iisa, kahit nagsusulo, kahit iiwan ng lahat, tatayuan niya ang tama. Number 2, he's a man of courage. Laban kahit scared. Kahit nakatatakot na tumayo at tumindig sa katotohanan at sa tama dahil ang daming kukontra, ang daming kabagagal, ang daming magbabasayo, he's a man of courage. Tatayuan niya at ipaglalaban niya ang tama kahit maraming kumukontra. Number 3, he is a man of compassion. He lead with heart, not just with head. Ang pinunong ito'y namumuno ng may pagmamahal sa bansa, hindi lamang namumuno dahil sa kanyang katalinuhan at kaalaman. And the last and final, he is a man of character. Integrity over popularity. Integrity before authority. Tunay, tapat, at totoo. Ito ang klase ng leadership ng isang pinuno, ng isang lingkod bayan na tinatawag nating hindi lamang pang-title. Ang hanapin natin, pang-transformation. Ang hanapin natin, pang-nation building. So in last, closing po natin, in building a nation that honors God, reminder, they don't lead to be known. They lead to make God's known. Ang mga politikong ito ay namumuno, hindi lang para sumikat, hindi lamang para palakpakan, hindi lamang para hangaan at magkaroon ng maraming likes and followers. They lead not just to be known, but they lead to make God's known. Namumuno sila para maipakita nila ang kalooban ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, at ang katapatan ng Diyos. So again, if we want to build our nation that honors God, vote for a man with conviction, a man with courage, a man with compassion, and a man with character. Naway na pagpala po tayo ng ating maikling pag-aaral. Ilang linggo na lang, botohan na po. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat. At patuloy po namin idinadalangin sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Ngayong May 12 sa nalalapit ng midterm elections, gabayan mo po kami, Panginoon. At Lord, ang aming dalangin, Lord, maghari ang kapayapaan, maghari ang katarungan, at maghari ang katwiran. Lord, sinasansala po namin anuman tangka ni Satanas na guluhin, dayain ang nalalapit na eleksyon na ito. Lord, dalangin namin lahat ng tumatakbong kandidato, ingatan mo po sila. Lalo tigit, Lord, yung mga kandidatong may prinsipyo.
Ilayo mo sila lahat sa anumang panganib, anumang tangka ni Satanas, anumang tangka ng kalaban, Lord. I pray and I declare and I prophesy, Lord, your divine protection and provision. Wala man silang kakayanan, Lord. Wala silang salapi, wala silang kapangyarihan, wala silang mekanismo, Lord. Kung kalooban mo itong mga tangtong manalo, Lord, samahan mo po sila. At gamitin mo kami bilang mga Pilipino na masuportan sila una sa aming panalangin at pangalo, Panginoon, sa aming pagboto. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.